Sa mga taong sa Diyos po naniniwala, sila po ang nakararanas ng kanyang himala. Ito po ang patotoo ng mga taong nanalangin, nanalig, nagtiwala, naghintay, at nagtagumpay. Ngayon po silang nagkikwento, sila po ang nagpapatotoo. Sana po sa mga susunod na pagkakataon, ikaw naman po ang makapagbigay ng iyong kwento at patotoo na alam ko pong magbibigay ng kapurihan, karangalan, at kalwalhatian sa ating dakilang Diyos. Ang sabi po ng doktor, may ilalagay po sa dextrose kapag hindi po tumalab ito within 24 hours, kailangan na pong ikat yung kanyang legs po. Po ay nanalangin sa Panginoon na samahan niya po ako at bigyan ng kalakasan sa mga pagkakataong iyon ay lalo't pandemic pa, hindi po makakauwi. Wala akong karapatang questionin ang Panginoon at nagtiwala po ako sa Kanya. Taon po ng 2021, Pastor, ay naranasan ko po ang matinding pagsubok sa aming buhay. Ayun po na panahon sa Pilipinas po, ang buong pamilya ko po ay nagkatarangkaso po lahat sila, nakulong sa bahay, kumbaga self-quarantine po sila. And pati po nanay ko, kaya po nung panahon na medyo magaling-galing na yung nanay ko, siya po ay tatayo na upang maligo. Tapos hindi po inaasahang pagkakataon, bigla pong sumakit ang kanyang binti. Pumunta po sila ng ospital. Kung gusto mo daw pong magpa-admit nung time na yun, kailangan masaswab ka, dapat negative. Lahat po sila ay may mga sakit at trangkaso, kaya hindi po maaari dahil pag nagpaswab po sila, automatic ililipat na po sila sa quarantine facility. So yung karamdaman ng nanay ko, hindi siya pwedeng iwanan ng ganun-ganun na lamang. Makalipas po ang ilang araw, mga 4 na araw po, ay hindi po talaga palala po ng palala at sobrang sakit. Kaya po ang nangyari po, bumalik po sila sa ospital po. Bumalik po sila sa ospital at ganun pa rin po, punuan po. Salamat sa Lord dahil po may isa pong room na bakante. Ang isang room po ay nagkakahalaga ng 3,000 isang araw. So sabi ko, sige na lang po dahil kailangan po talagang magamot ang nanay ko nung mga panahon na yun. So ako po ay nanalangin din sa Panginoon na humingi ng wisdom sa Lord. Sabi po ng doktor, napakadelikado nung nangyari sa nanay ko. Kumbaga po may nagbara pong dugo sa kanya pong binti. Nagbara po yung dugo, so inabot po ng ilang araw bago maibalik sa doktor. So nagkaroon na po ng infection. Ang sabi po ng doktor, may ilalagay po sa dextrose kapag hindi po tumalab ito within 24 hours, kailangan na pong ikat yung kanyang legs po. Ang nanay ko na rin po yung nag-decide na ang sabi po ng doktor, kung hindi maaagapan, itataas pa po ito hanggang hita. Or pag hindi po hanggang hita is mataas na po talaga. So yun, nag-decide po yung nanay ko, siya na rin po nag-decide na ikat na lang po, ipakat na lang po. And ayun po. So alam ko naman po na ang mga bagay-bagay ay hindi natin kayang kontrolin. So yun po yung nangyayari na kinat na po yun. Sabi po ng doktor, maganda kayo ng malaking halaga kasi private po yung hospital. Actually, yun po ay pinagkatiwala ko na po sa Panginoon. Alam ko na yung pera ko po ay hindi sasapat. Po ay nanalangin sa Panginoon na samahan niya po ako at bigyan ng kalakasan sa mga pagkakataong iyon ay lalo't pandemic pa, hindi po makakauwi. Lubha po ako na pagpapasalamat sa Lord dahil nagumaan niyo po yung pakiramdam namin dahil sinabi po ng doktor na swerte pa yung nanay mo kasi sa paa tumama, kasi kung sa puso siya or sa utak, mas malala po yung magiging sitwasyon. So doon po ay gumana yung pakiramdam ko na nagkaroon po ng unti-unting paghilom po sa aking puso na buti na lang Lord na hanggang doon pa lang. Wala akong karapatang questionin ang Panginoon at nagtiwala po ako sa Kanya. Salamat po sa Lord dahil nag-message po yung aking tita na siya po ay nagtatrabaho sa Italy. Siya po ay may amo doon. Na tinanong daw po siya kung bakit ka malungkot. Sabi daw po niya ay yung kapatid niya ay nasa ospital, which is yung nanay ko po, na ipuputol yung paa o operahan. Sabi po nung matandang amo niya, matanda na po siya, sabi niya, huwag kang malungkot. Bibigyan kita ng pambigay, bigay mo dun sa kapatid mo. Pambayad
ospital. Pinadalan po siya ng, kung hindi po ako nagkakamali sa pagkakatanda po, ito po ay nagkakalaga ng 150,000. Kaya sa loob po ng sabi ko, napakabuti mo Lord, di ko naingaan na ikaw po ay tapat sa iyong mga salita. At actually po, ako po ay nagbibigay na noon sa Panginoon. May ilang panahon na rin ako nagbibigay sa Panginoon. Ang panalangin ko, Lord, nung una po akong nagbigay ng aking ikaw po, ang panalangin ko po sa Lord ay, Lord, alam ko na nung sinimulan ko to, may covenant, Panginoon, na hindi mo po ako pagkukulangin at hindi mo po ako pababayaan. At kaya po nung panahon na yun, dumaan na po ang maraming araw, dumaan po ang nanay ko sa 10 araw sa ospital. Salamat po sa Panginoon dahil sa araw na ibinigay ng Lord sa aking nanay ng pag-uwi, hindi ko po namalaya na nabayaran po namin lahat ng bill sa hospital po na hindi po kami nagkautang. Actually po yung nagastos po namin is nasa 400,000 mahigit pero hindi ko po tapos maisip na nasa ganong hindi po kami prepare sa ganong bagay. Sa kabutihan po ng Lord, hindi pa po natapos yun. So yung matanda po na amo ng tita ko, nag-offer po siya ng after siyang makalabas sa ospital. Actually, hindi po namin siya kilala yung matandang yun. Sabi niya dun sa tita ko, yung kapatid mo, ipoprovide ko yung pambili niya ng gamot monthly. Praise the Lord. Dahil sa loob po ng 2 taon na every month po siya pinadadala ng pambili niya ng gamot. At sa kabutihan po ng Lord, sabi ko nga na, Lord, huwag mo pong hahayaan na yung nanay ko ay malungkot kasi nga ganun na yung sitwasyon niya. Alam kong ang nanay ko po ay sanay magtrabaho. Pero sa kabutihan din po ng Lord, ang nanay ko po ay nakaisip ng isang hanap buhay. Nagsimula po siyang bumili ng isang bale ng ukay. Doon po nagsimula yun. Nung siya po ay medyo nakarecover na. So sa kabutihan po ng Lord ay pinalaki po yung kanya pong tindahan. Nakapagtayo na po siya ng tindahan. At kabutihan din po ng Lord, sabi ko, Lord, hindi ko maarok yung mga ginagawa mo po sa buhay ko. Yung nanay ko po, mas malakas siya ngayon. Mas strong po siya. Yung personality niya, sabi niya, minsan ako pa po yung pinalalakas niya, sabi niya, huwag kang mawawala ng pag-asa sa buhay. So ang nanay ko po, sasabihin ko po, ito po ay with humbleness, wala pong pagmamayabang, mas malaki pa po yung kinikita niya sa akin. Kahit dito sa bansang Taiwan, sabi ko, napakabuti mo, Lord. Tunay nga, Panginoon, na napaka-victorious mo po. Ikaw po yung Diyos na mananagumpay. Isa pa pong ginawa ng Lord is nito lang pong nakaraang August. Nag-offer na naman po yung matanda na amo ng tita ko. Sabi niya, pag-agawan kita ng artificial leg. Sabi niya pong ganon. So, sabi ko na, tunay nga Panginoon na hindi ka po kayang limitahan. Sabi ko, Lord, grabe na po yung ginagawa mo sa aking buhay na yung nanay ko po ay, ngayon po sa kabutihan ng Lord, siya po ay nakakapag-practice na po siyang maglakad. Na inaaral na niya po yung paano maglakad sa kanyang artificial legs. Ang biyaya po ng Lord ay sapat. Siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. Siya po ay mabuti. Praise God! Hallelujah! Gusto kong pumalakpak, gusto kong tumalon. At ang masasabi ko lang ay yung sinabi ni Sister Thalia na ang Diyos ay mabuti. Amen. Nakakatuwa yung kanyang testimony. Akala ko ay malungkot eh. Yung pala ay happy ending. Ang sabi nga dito sa kanyang salita sa 1 Corinthians 2:9, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the thing which God hath prepared for them that love Him. Nabanggit ni Sister Thalia na siya ay nagbibigay ng kanyang pagpapatunay na nagmamahal siya sa ating Diyos, no? At dumating nga ang pagsubok. Ang sabi nga ng doktor, mapalad pa si Thalia, ang mother ni Thalia, dahil sa paa. At hindi lang pala talaga mapalad, sobrang mapalad, no? So, hindi lang si Thalia ang gagawa ng Diyos ng ganitong kabutihan, no? At nakakatuwa ang Diyos talaga. Hindi siya kayang limitahan. Yung nga sabi ni Thalia, our God is limitless. So tandaan nating lahat mga kapatid, no? Yung ating mga sitwasyon, ano man yung ating sitwasyon, parang sa tingin mo ay wala ng pag-asa.
pero ang Diyos natin hindi siya mawawala ng kaparaanan. Amen? Imagine yung isang taong hindi naman nila kilala ay hinipo ng Diyos at patuloy na ginagamit para sa buhay ng kanyang ina. Kaya talagang wala akong masabi kundi napakabuti ng Diyos. What the devil meant for evil, the Lord will mean it for good. Ang ginawa ng Diyos, yung pangit na ginawa ng kaaway, ay ginawa niyang instrumento para ipakita ang kanyang kapangyarihan kay Talia. Purihin po ang Panginoon. Natungayan po natin ang isa na namang kamanghamanghang patutuo sa buhay po ng ating kapatid na si Talia, kung saan makikita po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Tulad po ng sinasabi ng isang sikat na awitin, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good all the time. Ito po mismo ang nangyari sa buhay ng ating kapatid nung ang kanyang mahal na ina ay naputulan ng paa due to severe blood clotting. Marahil, ito po ay isang nakakapanlumong kalagayan, ngunit hindi po siya sumuko at siya po ay tumawag sa ating Panginoon, kung saan hindi po siya nabigo dahil hindi po siya iniwanan ng ating Diyos. Tulad po ng sinasabi ng Isaiah 43 verse 2 to 3, when you go through the waters, I will be with you. When you go through the rivers of difficulties, you will not be drowned. When you walk through the fire of affliction, you will not be burned up. The flames will not consume you, for I am the Lord, the God of Israel, your Savior. Kaya po, nagpadala po ang Panginoon ng isang taong tumulong sa kanila ni hindi po nila kilala. Pero binayaran po lahat ng bill sa hospital. Hindi lang po yan. Binigyan pa po ang kanyang ina ng isang napakagandang klase na artificial na paa. At dahil po sa kalagayang ito, nagkaroon din po sila ng idea at nakabuo ng isang napakaganda at napaka-successful na kabuhayan. Tunay nga po ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 28, that all things will work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Kaya naman, ang kalungkutan ni Sister Talia ay napalitan po ng kaligayahan. Tulad po ng sinasabi ng Psalms 30 verse 11 to 12. You turned my mourning into dancing, remove my sackcloth, and clothe me with joy, that I may sing praises to you and not be silent. O Lord my God, I give thanks to you forever. Nais po ba nating maranasan ang mga pabor at pagpapala na naranasan ni Sister Talia at ng kanyang ina? Ang kailangan lang po nating gawin ay tumawag at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Tulad po ng sinasabi niya in Romans chapter 10 verse 13, that those who call upon the name of the Lord will be saved. Kung nais mo, mangyaring yumuko lang po tayo at sumunod po sa isang maiksing panalangin. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, kinikilala kita sa aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Linisin niyo po ako ng iyong banal at makapangyarihang dugo. At sa oras na ito, tinatanggap kitang tunay bilang aking Panginoon, Diyos, at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Manahan ka sa aking puso, maghari ka sa aking isipan. Maraming salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. Ako na lang pong mananalangin, dakila naming Diyos amang banal at makapangyarihan sa lahat. Narinig niyo po ang panalangin ng iyong mga anak. Tinanggap ka nila bilang Panginoon, Diyos, at sariling tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Kaya Panginoon, igawad niyo po ang kaligtasang iyong ipinangako sa iyong mga salita. At kung sila, Panginoon, ay merong malaking problema, meron, Panginoon, mabigat na suliranin, o di kaya ay merong sakit at karamdaman, o ano pa mang klase, Panginoon, na kapigatian na kanilang kinakaharap, Panginoon,
Hayaan mo po na dinggin mo ang kanilang panalangin at ibigay, Panginoon, ang kasagutan sa kanilang mga daing. Pagalingin niyo po sila sa lahat ng klase ng sakit at karamdaman at pinapalayas po namin at winawasak lahat ng tangka at gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. Buksan niyo po ang durungawan ng kalangitan at ibuhos ang mga pagpapala, himala at kagalingan na kanilang kailangan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Congratulations po dahil ngayon po kayo ay isang tunay na anak ng Diyos. Kung kayo po ay napagpala sa video ito, mangyaring i-like po natin at i-share. Nang sa gayon, marami pa po ang makakilala sa ating Panginoon. Mag-subscribe na rin po tayo sa YouTube channel ng JIL Taiwan. I-click na rin po natin ang notification bell para tayo po ay maging updated sa lahat ng episodes ng si Jesus, ang Diyos ng Himala. At lagi po nating tatandaan, lahat ng problema, lahat ng suliranin ay may solusyon dahil si Jesus, ang Diyos ng Himala. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.